Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Have a journey it has been, and the end is not in sight, but the stars are out to light, and they're bound to guide my way. What is shining on my life? I can see a better day, and I won't let the darkness see. Have a journey it has been. Forward, always forward, onward, always dash, catching every drop of hope in my empty cup. Have a journey it has been, and the end is not in sight, but the stars are out to light, and are bound to guide my way. Sino ba yung ito? 10 of Wands, ikaw ba yan? It's you? Yung kahit na nahirapan ka, kasi parang ang hirap i-push kasi may mga, ito na yung parang baggage na dala-dala mo na parang nahirapan kayo i-push, no? Parang may mga hadlang kasi may mga nang-atake, may humaharap sa path mo. Towards your dream or your destiny, no, na mangyari na itong kung ano nakadestin sa'yo. May will of the year, o para swertein ka sa buhay, o para magkaroon na ng union sa inyo ng person mo. Pero patuloy ka lang hindi ka nag-give up. Patuloy lang, no? Patuloy yung laban. No? Kunwari ikaw ito yung mga umarang sa'yo, no? Inaatake ka kasi gusto ko nilang harangan, no? Para hindi mangyari yung union. Maybe it's a union sa inyo ng person mo na meant naman talaga mangyari, na mabuo kayong dalawa because it's the destined connection, no? Pero confident ka kahit na parang ang hirap, no? Na parang pahirapan ba, no? Confident, goal-driven, may focus ka, no? Yan. And ikaw na simple lang mapagmahal sa mga hayop. May nag-transform sa'yo, parang you have transformed into this, no? Na napaka-loving, kind-hearted, simple, no? And hindi maarte. Na kahit na umapa ka sa lupa, hindi ka nag-inarte, parang gano'n lang. At mahilig ka sa mga natural. You're natural, yan. At natural din, totoo na busilak ang puso mo o kind-hearted ka. Na pure-hearted. May habag. Marunong magmahal. Nagki-care. Affectionate, nasabi ko na. Your your sacral chakra is very active and powerful, as well as your heart chakra and your third eye. Parang full of desire, full of willingness, full of desire na mangyari na tong union na to, or mangyari na yung meant na mangyari sa'yo. Yan, yung meant na mangyari sa'yo, na magkaroon na ng action, movement. Kasi narangan na
Hindi na siya naharangan, no? And bakit may mga humaharang? Pa lang yung mga humaharang na yan. Masyadong feeling yung mga humaharang na yan. Kung may humaharang, meron mga humaharang. Gusto umepal kasi pinalaki yung ulo nila o pinaniwala sila ni Lucifer, ni Satanas na they're great. O kaya naging narcissistic sila, yung mga tao na yan. Sinusulsulan ni Lucifer yan. Na pinapaniwala sila na sila yung may destiny. Na para sa kanila yung destiny mo o may karapatan sila agawin yan sa yung destiny mo. O yung person mo, kung di man destiny, na they can get what they want. Kahit naka-destiny na sa'yo ay pwede pa nilang maagaw, makuha. Yun nga lang, kay tapon sila sa impyerno, hindi nila makuha yan, lalo kung naka-destiny na sa'yo. Hindi nila makuha yan sa'yo. Yung para sa'yo ay para yan sa'yo. Sila, alam niyo kung ano makuha nila. Sintensya sa impyerno. Yan ang makuha nila sa mga pinagagawa nila. Tapos Satanas naman tuwang-tuwa kasi dadami ang kanyang mga koleksyon na kaluluwa sa impyerno. Diba? Madami siyang pagtripan doon pag kinulong na siya doon sa impyerno. Masculine and feminine. You are brave. Oh. Very courageous. Makikita yun sa mga mata mo kung gaano ka courageous. Strong yung personality mo. Powerful. Fearless. Buo ka eh. Balance. You are both merong masculine and feminine energy. And grounded, practical, stable, secured, intelligent, si Queen of Earth. Or pwedeng mga entrepreneur or may negosyo ka, nagninegosyo ka, or may kakayanan ka sa pagninegosyo. There is a movement here or paggalaw. Mabilis na uusog na o magkaroon na ng movement. Mabilis kasi sumisimbolo din yung horse ng speed eh. And also, pag chariot, sumisimbolo din ng success yan. So, mabilis na magsasucceed ka. Mabilis kang mag-succeed. Mabilis kang mag-succeed. Sa kung ano yung interest mo ngayon na mangyari na yung nakadestin sa'yo. Kung ano yung nakadestin sa'yo, na mangyari na yan. Yung nakadestin sa'yo. Maring natenga kay kasi may mga mukontra, no? Feeling nila ay pwede pa nila maagaw sa'yo, kung ano yung nakadestin sa'yo, kung ano yung para sa'yo, maybe your person, gusto nila gawin sa'yo. Kasi umiira na sa kahiman nila eh. Ma-evil eh. Pero they will end up saan? Sa impyerno sila mapupunta. Tama ba? Sa impyerno sila mapupunta. Yung mga umaharang na yan sa'yo. Impyerno, tama. O humaharang. Bakit sila humaharang? Gusto nilang sa kanila yung nakadestin sa'yo? Gusto nilang mapasa kanila yung nakadestin sa'yo. Person man, or lalo kung gagandang buhay mo, sa kung ano yung nakadestin sa'yo, kung tingin nila it's great na maging sikat sila, o maging great, ganun ba? O maging popular, o yayaman sila, ay maagaw sila. Actually, napakaraming pwede maging career, tao man, kung person man, napakarami, no? Pero ang gusto nila maagaw, kasi tingin nila hindi mo deserve yung para sa'yo. Mas deserve nila. O, diba? Ganyan sila yung utak nila. Pero, they will end up saan? Sa impyerno. Sino po ba nagkagay dito? Ay, Jesus Christ pa rin ba? So, yes, si Jesus Christ pa rin nagkagay dito. Magtaka kayo, bakit ilagay sila ni Jesus Christ? Sino po ba Jesus Christ ang maglalagay sa impyerno sa kanila pag namatay yung mga humarang na yan? Dito sa nerdingan. Sa kung ano yung nakadestin sa kanya. Si Yahweh po ba ang maglalagay sa kanila? Hindi. Ikaw po ba ang maglalagay sa kanila sa impyerno? Si Jesus Christ. Dahil hindi sila makatwiran. Evil sila. Kung hindi evil, hindi gaganyan-ganyan sila. Hindi yan sila mangharang, no? Hindi yan sila gagawa ng mga scheme and deceit.
Para lang hadlangan ka. Umihira yung pagiging gahaman nila eh. At pagiging inggitiro, yan. Nainggit sila sa'yo, kung ano yung nakadestin sa'yo. Nainggit sila sa'yo, kung ano yung nakadestin sa'yo, kaya hinaharangan nila. Pero they will end up sa impyerno. Sabihin nila mabait si Jesus Christ. Mabait naman talaga si Jesus Christ, pero makatwiran. May justice, may hustisya. Hindi porket mabait ay hayaan na lang na hindi parusahan sila. Ay mga evil sila eh, kampon sila ng kadiliman. Hindi ba kampo ng kadiliman yung pinagagawa nila? Sa kadiliman sila. At yan nakadestin na yan, God ang nagdestin dyan. O, anyone na nag-oppose sa kung ano nakadestin sa isang tao, kumukontra na yan sa God. Ibig sabihin, sa kadiliman. Sinusunod niya si Satanas. Sinusunod nila si Satanas. Yung sulsol ni Satanas sa kanila. At yung pinapairal nila, inggit, pagkagahaman, o diba, evil. Kaya, lalagay sila sa impyerno. Bakit? Sukdulan na yung kasamaan ng mga tao na yan. Sukdulan na yung kasamaan ng mga tao na yan eh. Sukdulan na. Kaya ilagay sila mismo ni Jesus Christ sa impyerno. Pero kung mabubuting tao yan, kung mababait na tao, maawa pa si Jesus Christ sa kanila. Baka pag namatay, kung mabubuting tao yan ay hindi ganyan, no? Baka si Jesus Christ pa ang kukuha ng soul niya pag namatay sila at dalhin sa Garden of Eden sa langit. Doon kasi nilalagay yung mga souls na mga napupunta sa langit, sa Garden of Eden yun. At maganda na doon sa Garden of Eden. Yan. Well, akala nila joke. Malaman na lang nila yan afterlife. Kung saan nga sila ilalagay. Yan. Hindi yan panakot. Pawang katotohanan lang yan. Tama po ba, Lord Jesus Christ? Pawang katotohanan yan. Yan na yung karma nila, bad karma. Oh, parang bad karma nila yan. Bad karma nila yan sa mga pinaggagawa nila. Nailagay sila dun sa impyerno ni Jesus Christ. Kasi kung mabubuting tao, hindi ganyan yung gagawin nila eh. Hayaan nila kayo. O kaya ay maging masaya pa sila pag masaya ka. Kaso evil sila, kaya ganyan sila. Bitter sa happiness ng iba, sa destiny ng iba, parang feeling entitled pa na mangharang, no? And gusto pa nga agawin sa'yo. Naman pa sa kanila kung ano para sa'yo. Ambisyosa. Hindi naman para sa kanila. Ambisyoso kung lalaki, hindi naman para sa kanila. Narcissistic na eh. Anong destiny mo? You will walk on a journey na may faith ka at malakas ka. May makakalaban ka ba sa journey mo na yan? Meron. O, sa destiny mo, may makakalaban ka. Ganun yun eh. Yung mga mission, may makakalaban kasi sa mundong to, there is battle between good and evil. Lalo sa Armageddon na, no? Final battle ng good versus evil. Sila nasa evil side sila. O. Kahit wala kang gagawin dyan sa mga yan, harangan ka nila ng harangan. Dahil sinusunod nila Satanas. Yung devil. At yung inggit nila, yun ang pinapairal nila. Kung matino yan, kung mabuting tao yan, hindi yan mangialam sa destiny mo. Hindi lang ikaw yung inuupusan, pati yung will of God. Yung God. Gusto lang subukin yung God. Parang ganun, tama po ba? Lord Jesus Christ. Tama. Kung ano yung nakatakda, tinakda ng God. Actually, God can turn them into ashes anytime. Pwede sila isend agad-agad dun sa impyerno. Parusahan. Pero hindi pa sila pinaparusahan agad-agad, di ba?
Dahil, anong reason kaya? Pinapalakas pa ang intuition mo. Pinapalakas pa ang intuition. Pinapalakas ang intuition. Na maramdaman mo pag malakas yung intuition mo kasi maramdaman mo yung may mga inggitira sa paligid, may mga hindi mo pagkatiwalaan ng mga tao. Ganun yun eh. Parang it's part of training, your training. It's part of your training, no? Pero sila, evil na talaga yan sila. Nakilala mo lang yung yan o nakilala ka nila, it's because para mapaano yung intuition mo, mahasen ba? Ganun. Para matraining ka ng gusto. How to deal with that evil people. Talagang evil na yan sila. Wala yan silang mission sa God. Tingnan nyo yung ginagawa nila. Kabaluktutan, kafulishan. Wala yan silang mission. Tama po ba, Lord Jesus Christ? Wala silang mission sa God. Galing sa God. Wala eh. Wala talaga yan silang mission sa God. Yung mission nila galing kay Satanas, no? May mission ba sila kay Satanas? May mission sila galing kay Satanas. To shoot you, to attack you. Kasi ikaw yung may mission galing sa God. Yan. Yung sa kanila, mission nila kay Satanas. Paano nyo malaman na ang mission ng isang tao ay galing kay Satanas? Atakihin nila yung mga may mission na galing sa God. Yung may mission talaga na galing sa God. Yan. Yan ang mission nila galing kay Satanas kasi inatake nila yung may mga mission galing sa God. By chosen one. Atakihin nila yan. At mga evildoer yan, hindi yan masaya sa happiness ng iba. Gusto nga nilang mangharang eh. Ganyan. Gusto nang pigilan yung happiness ng iba. Bitter sila pag masaya iba. Mga ganun, may sila gumawa ng scheme and deceit. Evil. Dahil nainggit sila. Kasi the root of all evil is envy. Dahil lang umiiral ng pagkasakim nila. O diba? Ang dali na ma-identify kung ano yung evil na tao sa hindi evil na tao. Kung ano yung nasa side ng kadiliman sa side ng kabutihan na klase ng tao. See? Dali naman determine yan. And isa pa, pag manipulative, mahilig magsinungaling, isa pa yan. Indication niya naman, hindi mapagkatiwalaan yung tao niya. Siyempre, manipulative, sinungaling, no? Kasi Satanas, di ba, manipulative, sinungaling, deceitful. So, ganyan din yung followers niya. Ano pa ba? Totoo yan. Kahit na parang natawala ko kasi totoo talaga yan. Yan ang realidad. Kung nanonood yan dito, ano sinasabi nila? Lord Jesus Christ, tinatakot sila. Tinatakot lang sila. Tinatakot lang daw sila. O yun ang iniisip nila na tinatakot lang. Anong tingin na mapunta sila sa langit? Yun ang tingin nila mapunta sila sa langit. Pero impyerno ang kabagsakan nila. Halata naman sa mga pinagagawa nila na may impyerno sila eh. Tapos mag-expect pa sila sa langit sila mapupunta. What the heck tuloy? Napag-anan tuloy ako. Parang nabubuhay sila sa ilusyon. Sabagay, ilusyonada nga o ilusyonado. Pati ngayon sa'yo eh, gusto nilang agawin eh. Gusto nilang mapasa kanila eh. Talagang nabubuhay sa ilusyon. Puro deceit and scheme yung pinagagawa nila. Gusto pala ang kinin yun sa'yo. Ay nako. Yung destiny na yan, bago pa ipanganak o bago pa gawin o buuin ng nanay at tatay, yung may destiny na yan,
Nakaset na yan na ganyan ang maging destiny niya. Kaya hindi pwede agawin o ano, hindi nila maagaw yan kung ano nakadestin. Kasi God mismo ang nagdestin yan. Sa kanila, may mission nga sila pero kay Satanas galing. Hindi ba nila matanggap na kay Satanas galing yung mission nila? Hindi nila matanggap na kay Satanas galing yung mission nila. Baka baliktarin pa nila. Ang sabihin nila, galing sa God yung mission nila na yan. Naharangan ka. O, kasi mahilig yan sila magsinungaling at paniwalain yung sarili nila ng kasinungalingan nila. Ano yung sinasabi po nila, Lord Jesus Christ, na yung mission nila, mission nila yung galing sa God na harangan ka sa destiny mo. Sa destiny na sa destiny nitong niredingan. Galing daw sa God yung mission na yan, no, na harangan daw. Ikaw mismo, narangan ka daw. Kasi gusto nga nila angkinin. O diba, grabing kaulula ng utak nila, no? Maniniwalain ang kasinungalingan nila. Gawa-gawa lang nila yan. Walang proof. Kung may proof sila, gawa-gawa lang din nila. Ano yung proof nila? Tapos paniwalaan nila yung kasinungalingan nila. Oh my God. Yan ang may mga subject na ganyan. Yung alam na nilang ginawa lang nila na kasinungalingan, paniwalain nila yung sarili nila sa ginawa nilang kasinungalingan. Tapos yung kung ano yung katotohanan, gusto nilang baliktarin. Ang paniwalaan nila na sila ang nakadestin sa kung ano yung nakadestin sa'yo. Tapos, Jesus Christ, yan ang pinapaniwala ng sarili nila na kung ano yung nakadestin dito sa nardingan, sa kanila daw nakadestin. Ay! Oh my gosh! Grabe talaga! Kung walang hiya. Ang mga ganyan klase ng tao. Sige na. Kung anong araw sa'yo, kung anong nakadestin sa'yo, pinapaniwala nila yung sarili nila sa kanila nakadestin daw. Kahit alam nila na puro kasinungalingan lang. Ginagawa lang nila yan. Walang proof. Hindi nga sila kinakausap ng anghel. Of course, sino makakausap sa mga yan? Sa side sila ng kadiliman. Si Satanas. Satanas ang kakausap dyan. Mga demonyo, alagad ng kadiliman. Ay sila, mga ano na yun sila eh, mga followers ni Satanas yan eh. Sinusunod nga nila si Satanas eh. At dahil evil din naman yung gawain nila, yung ugali nila eh. Siguro ang ginagawa ng mga yan, bantay ng bantay sa buhay mo. May gumagalaw na ba? Mga gano'n gusto na pigilan eh. Tamad magsikap, kung anong para sa'yo. At kung anong pinagsikapan mo, yun ang gusto nilang kunin. Kung ano yung sa iba, gusto nilang kunin. Kung ano yung nakadestin sa'yo, pati yung nakadestin sa'yo, gusto nilang kunin. Hatulan mo na po ba yan sila, Lord Jesus Christ? Sa impyerno? Hatulan na daw sila sa impyerno yun. Hatulan mo na po sila nang mabawasan ang evil dito sa mundong to, Lord Jesus Christ. Lapit na po ba? Lapit na daw. Hatulan niya mga yan. Hatulan sila sa impyerno. Para wala nang mga mabawas-bawasan man lang yung evil ba? Mabawas-bawasan yung mga ganyan. They live a parasitic lifestyle.
Madami po ba yan sila ng marang? Hindi naman madami. Kunti lang sila siguro. Kunti lang po ba sila? Kunti lang daw. Hindi naman marami. Ano na reklamo, bibe? Lalabas ka! Sige, labas na. Sige, lalabas. Sige, dali. Kahit pagmumurahin mo pa yung mga yan, kahit na kahit na ipagmumukha mo sa kanila kung ano yung realidad, no? At sabihin mo pa yung totoo, makapal na talaga mukha ng mga yan. Batinggilan kung tawagin, no? Batinggilan kung sa amin ba. Hindi ka nahiya na gusto ang kinin nyo sa'yo. Nagagawa sila ng kasinungalingan na yung nakadistin sa ito ay yun ang nakadistin sa kanila. Or para sa kanila yon na gustong angkinin ko ano sa'yo, gusto nilang kunin ko na nakadistin sa'yo. Wala silang proof, ha? Dahil gusto lang nilang kunin sa'yo. Gumawa sila ng kasinungalingan and then pinaniwalaan nila. Baliw, di ba? Yan ang tunay na baliw. Yan ang sign na baliw ang isang tao. Kunti lang din sila. Isipin mo, paniwalaan mo yung hindi totoo, walang proof. Ako nga, hindi ako basta-basta maniwala hanggat walang maraming proof eh. Kailangan madaming proof talaga na solid na proof eh. Hindi ako basta-basta maniwala ng kahit may isang proof. Dalawa. Kailangan marami. Sila, gawa lang nila yung pinaniniwalaan nila na may nakadistin daw sa kanila, na may mission daw sila from God. Is their mission from God daw. Narangan ka sa kung ano yung nakadistin sa'yo, na binigay ng God sa'yo. Wow! Pero ang totoo, the reality is, yung mission nila galing kay Satanas. And the reality is, ma-impyerno sila. Ilagay sila ng Jesus Christ sa impyerno. At malapit na daw. Malalaman na lang yan. Magpanik yan sila kung makapanood yan sila dito. Dahil, kunwari kung mapanood nila to Lord Jesus Christ ay malaman nila na sila yan. Yung mga gahama na yan, yung tinutukoy dyan. Upright po ba to? Malalaman nila. Malalaman pala nila yan kung mapanood man nila yan dito. Malalaman nila na sila yan. Pero instead na magbago, ang maging mabuting tao, ay hindi yan sila ganun. Tama po ba, Lord Jesus Christ? Parang maging cold. Pag-initan pa nila, no? Pag-initan pa nila ako dito. Hindi sa pag-initan, kundi magalit pa sila. Magalit pa daw sila. See? Kasi evil na yung yan eh. So, ano ang magbabago sa buhay mo? Anong pagbabago sa buhay mo? Queen of Cups.
may maging emotional person mo o ma-in-love sa'yo. Meron person mo na may option, person na may hindi, na nagja-juggling. Nagja-juggling siya, guys. Parang nag-hesitate kung asawahin ko, hindi. Parang gano'n, person ko, hindi. Nagja-juggling siya. Kasi, gagawa ng scheme gagawa ng mga ano na yun, humaharang. Yan. Gagawa nila yan. Mga humaharang dyan. Ayan, no? Magalit sila, gusto ka nila i-bind, restrict. Yan. Ay, ako ba itong gusto nila i-bind? Kasi pag mapanood nila, i-bind, i-restrict. Gusto nila ako i-restrict. I-restrict. Magalit daw sila, gusto nila ako restrict. Pero magdusa sila sa impyerno forever. Anong ginagawa nila para ma-restrict? Ma-restrict nila. Kung may ganun sila, witchcraft. Hindi witchcraft. May ginagawa sila, manifestation. Hindi. Wishes, wini-wish nila. Wish, nag-wish sila, nag-wish. Wishes, wini-wish nila. Wini-wish pala nila yan. Wini-wish nila ma-restrict. Wishes. Wish. Katulad nung i-bind siya. Mga ganun, i-bind. Mga ganun, i-bind siya. Yan. Yan ang mga ginagawa nila sa akin. Yung mga scheme dito. Kasi magalit daw sila pag napanood nila to. Yung mga, ano na yun kung mapanood nila. Yung mga yan. Yung mga umaharang sa iyong destiny. Sa kung ano yung meant for you. O sa union ninyo ng person mo. Tali ba yan sila sa impyerno, Lord Jesus Christ? Hindi. Kaya anong gagawin ko sa kanila doon? Ilagay lang doon sa impyerno. Ilagay lang sila sa impyerno. Yung mga yan, yung harap. Pero meron kagabi na reading na itali talaga siya sa impyerno eh. Tapos paggapangan ng ano daw, si Yahweh na gano'n. Paggapangan ng yung labas-pasok ng python sa bunganga niya. Katawan niya, sa loob ng katawan niya. Labas-pasok sa bunganga niya, yung python. Siguro, puwit, bunganga, labas-pasok. Nakatali pa. Okay na yun. Impyerno sila. Okay na yan. Sapat na yung parusa. Mga ganyan. Kahit di yung tali. At wala namang ibang sisihin yan kung bakit sila may impyerno. Sila din. Sarili nila. Dahil sa mga pinagagawa nila, kaya sila may impyerno. Walang ibang sisihin yan. Sila lang din. Sarili lang din nila. So, ano yung next move ni person mo na to sa'yo? Itong person na to na may in love daw sa'yo. May matutupad kang wish eh. Mag-recover. Yung next move niya towards you. May gagawin yan para mawala na yung pag-grief mo. Pag-unite yan sa'yo. Yayain kanya na magsama, ganun. Magsama na kayo. O, see? And then parang patago, pahide na magsama kayo. Hindi patago, kundi patago yung pagyaya niya sa'yo. Patago yung pagyaya niya sa'yo. Ayan, patago. Understood na yung kay Jesus Christ, kahit na yung ganun yung tanong ko na
Parang ikaw kunwari ang tinatanong ko, no? Understood mo yun sa kanya na siya ang sasagot niyan, no? Ganun. Ano pa? Na magsama na kayo. Na bubuo na kayo ng pamilya. You will live together. O, see? Nabubuo na kayo ng pamilya. Diba? Ang galing talaga ni Jesus Christ mag-guide. And then, ilalayo ka niya. Ilalayo ka niya. O, ilalayo ka niya sa lugar, sa place ba? Place. Sa place, yes, sa place na kung saan ay parang ano yung place na yun, parang madaming evil na tao. Madaming evil doon ng mga tao dyan. Sa place na yan. Ganyan. Daming evil sa place na yan. O kung may mga nakakilala ka na inaatake ka, ay mga evil yun sila. May reason yun kung bakit nakakilala mo yun. Para may matutunan ka. Para maging strong ka. So ano pa? Ang next na mangyayari sa inyo ng person mo? Upright po ba yan ng Jesus Christ? In reverse? Babalik. May babalik. Yung ginawa nila sa inyo ng person mo, babalik. Ibabalik sa kanila. Hindi. Babalik sa kanila. Ibabalik, no? Hindi daw ibabalik. O babalik sa kanila. Mag-backfire ba? Babalik sa kanila. Yung maginawa nila sa inyo ng person mo, yung sinent nila sa inyo ng person mo, babalik din sa kanila. Yan. Tapos na yung challenges kasi. Ganun po ba yun? Kasi tapos na yung challenges. Karoon ng stability sa inyo. Ano gusto sabihin ng person sa'yo? The Tower. Gusto nyo lang yung beginning, ano cycle with you. Madami na lang na-attract sa'yo. Madami. Madami bang nag-admire sa'yo? Pwede pa lang. Upright po ba yan? Yeah. Palang. Yeah. Madami na-attract. Madaming nag-admire. At madami bang gusto mo pang asawa ka? Hindi. Hindi daw. Madami ba ang na-attract lang naman at saka na-admire. Nag-admire sa'yo. Ano ang nagustuhan sa'yo? O yung kina-attractan sa'yo ng mga tao? Ano yun? Your ability to defend yourself. You're brave to defend yourself, to protect yourself, to protect your energy. And ano pa? You are bibo-biba. Strong yung vibe mo. You have inner power or may abilidad ka, may ibuga ka ba? No? Mayroon ka talagang may ilabas, kumbaga gano'n, ability, talent, may capability ka, you're capable, mga ganyan ba. And you're confident to show your true self, your abilities. Ano pa nagustuhan sa'yo ng person mo naman na yan? You're confident, you're capable, syempre, no? Parang may wings eh. And you are passionate, fiery, bold and daring. Yan. So, ito na lamang guys for collective